Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Ayon kay Kiko Pangilinan, ito ang kanyang plataforma sa kanyang pagtakbo bilang senador. Hello pagkain sa mababang presyo. Simulan natin ang ating pagsasama-sama, tayo'y kikilos para sa mas mababang presyo, tapat at totoong pamamahala at sa mas maunlad na Pilipinas. Ipinahayag din naman ni Antonio Carpio na Kiko has been our candidate for Vice President in the last election. Now is running senator. Walang bahid din yan. Of course, he's competent. He's a lawyer, a UP law graduate. He was the student council president several times, senator. And of course, you cannot question his patriotism. Ayon kay Antonio Carpio. Iginiit din naman ni senatorial candidate Bam Aquino na ang kanilang Kiko Bam tandem ni Kiko Pangilinan ay isang independent slate at hindi oposisyon, kasabay ng paglilinaw na hindi sila bahagi ng alinmang malalaking kampo sa politika. At kung natatandaan natin na hindi rin nakapasok sa Magic 12 ng Senado noong 2019 si Bam Aquino na tumakbo sa ilalim ng 8 Diretso slate. Nakipag-ugnayan at sanib pwersa na rin ang ilang partido, lalo na ang Makabayan Black Senatorial Slate sa Kiko Bam at kay Laila de Lima. Ito po ay ang mga listahan ng mga Makabayan Senators na iilan po sa mga nakaanib na rin sa pwersa. Ang Makabayan Black 2025 Senatorial Slate na si Modi Floranda, Mimi Doringo, Jocelyn Andamo. Ayan po ay iilan sa mga senatorial slate ng Makabayan Black. At ang pinakanangunguna nilang pambato ay si Franz Castro, Alliance of Concerned Teachers Representative, Arlene Brosas at Jerome Adonis. Ayan ay iilan din po sa Makabayan Black 2025 senatorial slate. At marami pa pong iba na nasa listahan na rin po ng Kiko Bam tandem at kakamping, Coronel Ambulo, Teddy Casino and Danilo Ramos. At si de Lima naman ay tatakbo bilang first nominee ng Mamayan Liberal Party List. Ayon naman kay Attorney Nery Colmenares, candidates are not just leaders, are true advocates for the people, ready to push for policies introducing the stalwarts of reaffirm of commitment, ready to push for policies that uplift the oppressed and marginalized sector of our society. Let us draw inspiration from our heroes. Kaugnay nito, pakinggan naman natin ang mensahe at pahayag ni de Lima sa kanyang campaign at event rally. Anong ginagawa niyan dito? Nandito na ako! Malaya na ako! Malayang Lyra! So, this is a thing of the past! Ito, nandito na po ako! Pwede na kayo mag-exit. Laban, 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 laban! Magandang hapon po sa inyong lahat! Mga Kapitenyo! Mga Pilipino! Mga Bicolano! Mga Bicolana! Magandang hapon po sa inyong lahat! Naku, nakakamiss ang ganitong energy. Miss na miss ko po talaga ito, ang energy ng ganito. Nakakatuwa rin po yung mga sigawan at palakpakan nyo. At nag-enjoy ako ngayon sa pagkikipag-selfie sa inyo. Wala po kasi akong selfie doon sa loob, wala akong cellphone. So ngayon lang ako nakakagamit ng cellphone pang-selfie. Napakasarap, ang sarap mangampanya na hindi ka na standing.
Nandun po ako kaninang umaga sa aking bayan, sa Iriga City. Ngayong first day of the national election campaign for the senatorial and party list candidates, nakasama ko po yung mga kababayan ko. Kasi nga po, matagal na rin po ako nilang hindi nakita. Meron ho bang mga Bicolano at Bicolana dito? Marami pala yung mga Kurapon Digdi. Maray na hapon sa Indong Gabos. Marami pong nagtatanong sa akin, Manay Laila, hindi ka natatakot sa pagbabatikos mo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan? Ang sabi ko naman, ano pa ba ang pwede nilang magawa sa akin? Sisiraan ba nila ako? Babastusin ba nila ang aking pagkababae? Ipapakulong ba ako nila? Nagawa na po nila yan sa lahat sa akin. But you know what? Nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Salamat. ML. Malaking pasasalamat ko po sa inyong mga nagdasal para sa akin. Answered prayers ho talaga. Marunong ang Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nagagulog pa po ako, lagi ko pong iniisip, hindi ako pwedeng yumuko o sumuko. Hindi dapat ako manahimik. Hindi dapat magtagumpay yung mga sinungaling at mga mapang-abuso. Alam ng Diyos na ginagawa ko lang ang tungkulin ko. At alam ko na darating ang araw na sa wakas ay makakalaya ako. At nangyari na po yun. After almost 7 years, or 6 years, 8 months, and 21 days to be exact, or a total of 2,454 days, pinawalang bisa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawang mga kaso yon. Mga imbentong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Sila po dapat ang ikulong. Iniisip ko rin po, lagi, na kung nagawa nila sa akin yon bilang isang senador, paano na kaya sa mga walang kalaban-laban? Di ba? Paano kaya si Kian de los Santos? Paano kaya si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman? Mga teenagers na nasa maling lugar sa maling oras. Si Maika Pulpina, 3 years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa iligaw na droga? 3 years old, pinatay. Yung mga ganyang pangyayari, hindi, di ba? Kaya, hindi dapat
maliliit na tao, mga hindi mayaman. Kung galit talaga sila sa droga, dapat inuuna yung mga big-time drug lords. Hindi yung mga kahihirap na mga pinaplantahan lang ng mga shabu, pinaplantahan ng mga baril o paltik para ipalabas na sila ay nanlaban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila, mga inosente. Yung ba? So, hindi ko talaga, kailangan ko po talaga na ituloy ang laban ko. Ituloy ang laban namin. Nako! Salamat po! Salamat po! Ngayon po, so, sawan-sawa na ba kayo sa mga abusadong politiko? Nabibwisit na ba kayo sa mga lantarang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan? Napipikon na ba kayo sa mga leader na nagpapasarap habang namamatay, nagugutom ang mga pangkaraniwang Pilipino? Laban po natin itong lahat. Laban ito para sa katarungan. Laban ito sa isang Pilipinas na ang mga leader ay tunay na naglilingkod at hindi naghahari-harian. Natin kung sino yung mga naghahari-harian. Hindi sila humaharap sa katotohanan. Hindi sila humaharap sa pananagutan. Hindi sila humaharap sa mga congressional hearings. Yung iba, tumatakas na lang. Mga guilty sila. Samahan niyo po kami. Tara, samahan niyo po kami sa FL Party List number 6 sa Manota. Samahan niyo kami. Nila po yung Teddy Padilla, Gloria Padilla, at Pong Erin Tanyada. Kami sasangga sa mga nang-aapi, sa mga nasa laylayan. Kami ang mga magiging malakas at matapang na boses para sa mga marginalized sectors. Ibalik din natin sila Kiko Pangilinan and Bel Aquino sa Senado. Sila ang mga karapat-dapat sa Senado. Tuloy ang laban. Tara, FL! Number 6 na Manota. Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Kaugnay sa pahayag ni Dedima at sa mga impormasyong iyong nalaman, ano ang opinion mo para dito? Sa comment section, ilagay mo ang iyong opinion at katuwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.